Amen. So, ako po'y talagang bumabawi pa. No? Actually, kaninang umaga, Saturday night, ay tumawag ako kay Maki kasi talagang hindi ako nakapag-review. Ako kasi, pag-uwi ko ng bahay, mula rito sa mga meetings dito, pag-uwi ko niyan, magre-review pa ako niyan sa outlines na ginawa ko. Yan ho ang kaugalian ko. Pero that night, kagabi, ay hindi ko na ho nakuha talaga kasi habang maraming beses na ako nagda-drive ng pauwi na parang lutang ako, mga kapatid. So, marijuana lang naman ang nagamit ko but live na naman para tayo. Nagbibiro lang po ako ha. Yeah. So, lutang kasi parang pagka dumadating na yung oras na katulad nito, lumulutang na ho talaga ako. Papunta na ho ako niya ng Antique. Kapis, mga ganon. And so, anyways, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na tayo ay handa lagi makapakinig ng salita ng Diyos. The most important thing is the Word of God is always being declared. No? Yan ang pinakamaganda sa lahat, mga kapatid. Ang naririnig natin ay salita ng Diyos. At lagi kong binibigay ng warning sa ating mga preachers dito every time you preach, ay hanapin natin yung theology. Dapat makita lagi ang Diyos. It's not about the preacher, it's about God. Amen? Alright, kaya ibigay po natin ang ating undivided attention as we stand together. At let's give way to Maki. Maki, please come and preach the word. Kala ko, kikising si Roy. Amen, amen. It's good to be in the house of God. Amen. Amen. At salamat po sa Panginoon na tayo po ay nagkasama-sama po muli sa araw po na ito. And gaya nga po ng sinabi po ni David, and that should be the prayer of everyone, no po, that I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Amen. Alam niyo po kanina habang si Pastor Ilpo ay nagbibigay sa atin ng mga prinsipyo patungkol po sa family at patungkol po doon sa mga lumalaki sa simbahan, sa academy. Alam niyo po, salamat sa Panginoon dahil meron po tayong isang simbahan na ang tinuturo ay ang kadakilaan po ng Diyos. No, it is always the main thing kung paano po natin makikilala ang Diyos. Kasi katulad nga po ng lagi po natin naririnig behind this pulpit, kapag tao ang kinilala natin, madaling maubos po yun eh. Madaling maubos kapag tayo ay nagtiwala sa tao, mabilis maubos yung ating physical energy, yung ating expectation, madaling ma-dry out. Kaya minsan nasasabi natin na hindi tayo pinagpapala at merong nakakapigil sa atin. Alam niyo po, one thing na para malaman po natin na tayo po ay laging pinagpapala at sa ibabaw ng mundo na ito ay walang makakapigil sa isang taong pinagpapala, dapat mong makilala ang Diyos. Alam niyo po, kagabi, nung tumawag po si Pastor Hill, actually po kasi binabantayan ko rin po every Saturday and sabi ko, pagpatak ng 1 o'clock na wala pang tawag, magsa-silent na po ako ng cellphone. So, 1 o'clock, wala po siyang tawag and then I put my phone to silent status at sabi ko, sige, rest in peace na at magpapahinga na tayo. And then pagkuha ko po ng isang cellphone, nakita ko po doon, you miss a call from greatest dad. Sabi ko, patay. Napanood ko na to. Ay ko pong ganun. And pag-open ko po, sabi ko, ang oras po doon ay nasa 1:27. Tumawag po siya and tinek ko yung time, 1:40. Sabi ko, gising pa kaya si Pastor Hill. Then sinubukan ko po siyang tawagan. And then ito nga po, pinaghanda niya po tayo ng mensahe. And as I study po mga kapatid, of course, I prayed, naging kaugalian ko na po yan, na ako po ay nananalangin, I let the power of the Holy Spirit to be upon me, ano po, sapagkat lagi nga naririnig sa Baptist Lunch, kapag opinion lang ng tao ang pinag-uusapan, magkalimutan na po tayo ng pinag-uusapan. Pero as long as na ang salita ng Diyos ay nakabukas, makinig po tayo ng salita ng Diyos. Amen? And nag-aaral po ako and there's something, alam ko po, yan ay galaw ng banal na espiritu mga kapatid. At mahirap talaga kapag kinontra mo ang banal na espiritu eh. Hindi ka makakapag-focus, mapapangunahan ka ng sarili mong galaw. And
Kasi nung naglinis po doon sa third floor, I'll just give you the background of this message, mga kapatid. Naglilinis doon sa third floor, naglipat po dito, nagawa yung attic doon. Nakuha ko po yung folder ng mga old preachings po. Old preachings ko po noong pandemic times. And binalagi ko po dyan sa office and I tried to study kagabi. But there is that one thing that the Holy Spirit is commanding me to go back to that folder. And salamat po sa Panginoon na pinakinggan po natin yon. And sabi ko nga, for some reasons, alam ko may rason kung bakit kailangan maulit po ang mensahe po na ito. We've come a long way, mga kapatid, para po sa tinatawag natin pandemic times. Pang-5 taon na po ito, na witness na po natin ang kadakilaan ng Diyos na hindi tayo pinabayaan ng Diyos. But nung tayo po ay nakabalik, sad to say, it seems like that there is one thing in this world that hinder us to say that we are blessed. Pag tinignan mo ang tao ngayon, parang laging nagkukulang. Kaya nga po, nagkaganyan-ganyan. Kaya sabi nila, kaya pala ang multo laging nagpapakita sa ilalim ng tulay kasi puro ghost project. Di ba? Kaya nga nagkanda-ganyan po, nagkaandalamangan lagi ang tao. It's because of the reason they are trying to put themselves in a situation na walang makakapigil po sa kanila. Brethren, isa lamang po ang tanging makaranas ng ganyang pakiramdam sa ibabaw po ng lupa na ito. At nais ko pong sabihin po, mga kapatid, tayo po na mga anak ng Diyos, we are blessed and unstoppable. To God be the glory. That's the title of the message this evening. Blessed and unstoppable. To God be the glory. Alam niyo po, kanina, napakaganda ng mensahe na ating pong narinig. Tama po yung sabi ni Pastor, isa sa mga makakapag-hinder sa'yo para hindi mo matawag ang sarili mo na ikaw ay pinagpala ng Diyos at merong makakapigil sa'yo sa ibabaw ng lupa na ito is your mind. Tama po yun eh. Pag sinabi ng isip mo na talo ka na. Pero pag sinabi ng Diyos na panalo ka, huwag ka magpapadala sa isip mo na talo ka. Kaya nga po, isa lang ang kailangan po nating tandaan. Philippians chapter number 4 in verse number 13. Philippians chapter number 4. Kaya kanina po, pag sabi ni Pastor Hill ng Book of Philippians, nakangiti po ako eh. Ay sabi ko, tumpak at salamat sa Panginoon na talagang it's all about the leading of the Holy Spirit. Amen? Now, sabi po dito ng Bible, this is a very familiar passage. A very familiar passage from the Bible, and some of you I know na ito po ay iba sa inyo ay life verse po ito. But ngayon po tanggalin natin yung ating kaisipan sa pagkapamilyar ng talata po na ito at ilagay po natin sa ang ating kaisipan kung papaano isinulat ni Apostle Paul ang talata po na ito. Okay, sabi po dito ng Bible, are you there? Amen. Sabi mo ng Bible, I can do all things through Christ which is strengtheneth me. Pansin niyo po, walang colon, walang semicolon, walang comma. There is no pause. Ang makikita nyo lang sa dulo ng verse is the period because this is a direct statement from the Apostle Paul kung paano siya pinagpala sa kanya pong buhay. Ang dami pong dumating sa buhay ni Apostle Paul. Pero wala ni isa po doon ang kinlaim niya ng dahil sa kanya. Ang sabi niya po, I can do all things through Christ which is strengtheneth me. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa oras po na ito na inyong pinagkaloob po sa amin. Thou knowest my heart, O God, this afternoon or this evening. Salamat po, Panginoon, sa pagbigay po ng mensahe po na ito. Yes, malayo na po ang agwat ng mensahe po na ito. It's been 5 years from now, Panginoon. Noong ito po, Panginoon, ay naihayag po sa inyo pong pulpito. The same time, Panginoon, or different times, different situations. Kaya, Panginoon, ako po'y naniniwala na ang mensahe na gusto niyo pong paratingin sa pamamagitan ng mensahe po na ito ay muli po kaming mapalalahanan, Panginoon, on how we will perform our duties, Panginoon, habang kami po ay namumuhay sa ibabaw po ng lupa po na ito. Salamat po at patawarin niyo po kami sa aming pagkukulang at pagkakasala. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Please be seated. And alam niyo po mga kapatid, habang ako po ay pinag-aaralan ko po ito muli ang mensahe po na ito, sabi ko nga, different time, different situation ang ginamit po ng Panginoon sa pamamagitan po ng mensahe po na ito. Pero mga kapatid, kung titingnan po natin, the message right now is all about a reminder to each and every one of us.
Alam niyo po mga kapatid, as we look through sa mga nakaraang panahon, makikita natin yung blessing ng Panginoon sa simbahan po na ito. Totoo na yung sinabi ng Panginoon during those times that even the gates of hell will not prevail against His church. Pinagpala ang Panginoon. Sabi nga po, mas lalo pa tayong dumami during those times. Now we've come a long way. Nakalipas ang 5 taon. Salamat sa Panginoon na nandito pa rin po tayo. Pakonti-konti muli po tayo nakarecover. Pero alam niyo po ba, ang nakakalungkot na napansin ko po, mga kapatid, sa panahon po na ito, compared sa panahon noon lahat nakakakilala sa Diyos. Noon lahat tinatawagan ang Diyos. Noon lahat ang bukang bibig ay Diyos. Noon lahat ang bukang bibig, Panginoon, ingatan niyo po kami. Panginoon, gabayan niyo po kami. But after years, and now, wala na pong maririnig sa atin at iilan na lang sa atin ang nagtitiwala muli sa Panginoon. Sa panahon ng kagipitan, gusto natin, sabi nga ng ating mahal na pastor, wag lang dapat sa panahon ng kagipitan mo kilala ang Diyos. Dapat sa panahon na ikaw ay maalwan, dapat mas lalo mong pasalamatan ang Diyos. Sapagkat hindi po ibig sabihin na sa panahon na ikaw ay nakaluwag na, kailangan mo lang kalimutan ang Diyos. Hindi po. Sa panahon na ikaw ay nakaluwag-luwag na sa buhay mo at ikaw ay nandiyan dyan sa maayos na sitwasyon, tandaan mo, isa lang ang rason yan, Diyos. Kaya nga kanina sabi ko nga po sa inyo, habang binabaybay po ng ating mahal na pastor, isa lang talaga ang problema ng tao po. Whether we accept it or not, isa lang po ang problema natin. Madali nating palitan ang pagkakilala natin sa Diyos pagdating sa material na bagay. Kaya nga po mga kapatid, minsan bilang isang Pilipino, naaasar na rin tayo eh. Pambira, gano'n na lang ng dahil sa payong. Nang dahil sa payong, kinalimutan ang kaluluwa ng tao. Nang dahil sa material na bagay, nagkataasa na ang mga tao. Nang dahil sa pera, nakalimutan na nila. It's because of one reason. Ang akala nila, ang susi ng katagumpayan sa ibabaw ng lupa na ito, para ikaw ay matulak na magpasalamat sa Diyos, ay pera. Pero kapatid, sa lahat po ng nakaupo sa auditorium po na ito, nais ko pong sabihin sa inyo that there is nothing in this world na kaya kang palakasin at kaya kang itulak na magpasalamat sa Diyos, kundi tanging Diyos lang din ang gagawa ng paraan para ikaw ay makapagpasalamat sa Kanya. Just like what happened to the Apostle Paul, kapatid. Just like what happened to the Apostle Paul as you go through his life. Makikita mo, actually, kung babalikan mo ang buhay ni Apostle Paul, parehas lang sila ng kalagayan ngayon ng mga In fact, mas sikat pa siya sa mga nagpapasikat ngayon. Mas sikat pa siya. When it comes to wisdom, meron siya niyan. When it comes to fame, walang hindi nakakakilala sa kanya. When it comes to education, meron siya niyan. Pero mga kapatid, makikita niyo po at the end sa buhay ni Apostle Paul, isa lang ang kanyang dineclare. It's not about him. It's not about his education. It's not about him being famous in this present world. It is by the grace of God. And sabi ni Apostle Paul, I am what I am by the grace of God. Kapatid, at the end ng buhay po natin, tandaan po natin, takbo ka man ng takbo sa Diyos, layo ka ng layo sa Diyos, pilitin mo mang sabihin na walang Diyos, at the end of your life, ikaw wala na, pero yung Diyos nandiyan pa. Kaya nga po mga kapatid, ngayon, malayo na tayo. Malayo na tayo sa panahon na kung saan tumatawag tayo noon sa Diyos. Araw-araw, kung papaano ka noon maglagay ng alcohol, ganun ka tumawag sa Diyos. Kada lagay mo ng alcohol noon, Panginoon, wag naman po sana. Kung paano ka maglagay ng face mask, Panginoon, lalabas po ako. Ingatan niyo po ako. Everything na lumalabas sa bibig mo noon ay panahon. Nung panahon na yon ay Panginoon. Kapatid, nag-iba man ang panahon, tandaan mo, isa pa rin ang Diyos mo. Kaya nga ngayon pong panahon po na ito, it doesn't mean na tayo po ngayon ay malaya na ulit magawa ang dapat nating magawa. Kaya na natin muling ibalik ang ating mga ginagawa. Kaya na natin muling ibalik ang ating trabaho. Kaya na natin ulit malaya na tayo lumabas.
Kapatid, hindi pa rin po yan lisensya para kalimutan natin kung sino ang nagpalaya sa atin sa panahon na yon. Kaya nga po, as we go on sa ating pong pag-aaral ngayon pong gabi po na ito, brethren, put this in your mind that it is always a great privilege to witness God's faithfulness in our life. It is always a great privilege. Alam niyo po, lagi niyo po itong naririnig po sa akin every time na ako po ay nag-MC po dito every Wednesday. Sabi ko po, yung testimony, hindi lang ibig sabihin may natanggap kang material na bagay. The testimonies that you are sharing here in front, it's not because meron kang natanggap na pera. It's not because meron kang material na bagay na natanggap. But you are here standing and testifying not because of money, but because of God's faithfulness in your life. By allowing us to learn from His Word, kapatid, akalain niyo po, yung basihan mo ng pagpapasalamat mo sa Panginoon, mababasa mo sa Kanyang salita. Alam niyo po mga kapatid, yung malaman mo lang na meron kang isang pinaglilingkuran na kahit kailanman ay hindi pumalya sa buhay mo, sapat na yun para sabihin mo na ikaw ay pinagpala. Ulitin ko po. Sabi ko po mga kapatid, yung malaman mo lang sa buhay mo na meron kang isang pinaglilingkurang Diyos na kahit sa tanan ng buhay mo, alam mo na hindi sa pumalya, sapat na yon para sabihin mong ikaw ay pinagpala. Kapatid, yung kawalan ng pera at yung pagkakaroon ng pera, hindi yan basihan para sabihin mo, pinagpala ako ngayong araw. Kapatid, kung titingnan po natin ang itsura natin ngayon sa itsura natin noon, I know that a lot of us here can testify na totoong matapat ang Diyos sa buhay po natin. Titingin ka sa kaliwa, titingin ka sa kanan, makikita mo pamilya, makikita mo, kanina lang po, Pastor Hill, ako po yung natutuwa sa totoo lang. Nag-CR po ako dyan habang nagsusolo po dito. Sabi ko, huling CR na to. Kanina pa ako CR ng CR. CR po ako dyan kanina. May nag-uusap na dalawang young men. Sabi niya, bro, saan ka kagabi? Hinahanap niya siguro magkaibigan yun. I don't know, for some reason. Ang sagot po nung isa, nag-transient ako dito sa church. Sabi niya, masaya ako na nag-transient ako dito sa church. Marami akong natututunan. Kapatid, makarinig ka ng isang ganyang salita sa isang young people, sa isang young man na ngayon ay pinaglalaruan ng mundo na ito. Kapatid, sapat na yan para sabihin mong ikaw ay pinagpala. Hindi man ako yung nagsalita, pero I can say that I am blessed. Bakit po? Yung makarinig ka ng ganun sa isang lalaki. Kapatid, ilan sa mga kabataan ngayon ang walang amor sa simbahan? Ilan sa kabataan ngayon ang pagniyaya mo, G, sa labas. Pero sa simbahan, hindi G. G? Another gangsta? Di ba? G, gusto nila, sige, labas tayo, alis tayo dito. Sige, labas tayo, rides tayo. Maraming sasama sa'yo. Pero yayain mo isang kabataan sa simbahan. Kaya tuwan-tuwa po ako kanina eh. It gives me the push to say that I am blessed and unstoppable. To God be the glory. Kapatid, sa sino man po kung kanino mang area yung kabataan na yon, yung nag-transcend kagabi, nakimpi yung buhok, tandaan mo yung sinabi mo kanina. Sa totoo lang po, nakakatuwang pakinggan. Kaya nga ang sabi, sino po yung nag-share kanina? Yan, siya po, katabi ni Brother Jay. Pakitayo po. Siya po yung nag-transcend kanina. Pakitutukan daw po ng camera, please. Tuwan-tuwa po ako eh. Kaya anong sabi ngayon nung isa niyang kaibigan? Transcend tayo, boy. Ako po excited ako pag nag-transcend yung mga kasama niya. Kasi nung una natatakot kasi ang tanong sa kanya, hindi ka ginupitan? John Ray? Kaya, pero alam niyo po, nakakatuwa. Ilang kabataan na lang ang nagsasabi ng ganyan. Masaya siya, kapatid, it's just for one night. Ang rason niya kung bakit siya nagtatranscend, kasi masaya siya at marami siyang natututunan dito sa church. Kapatid, anong matututunan yan? Pag nakita niyo po, pag DSWD ang nakakita niyan, sasabihin, inaapi natin yan. Bakit? Nagwawalis yan dito. Naguhugas yan dito.
Inuutusan po yan dito na kung merong ipapabuhat sa kanya. Kapatid, yun yung pinagmamalaki ng isang kabataan na ito na natututunan niya sa simbahan na ito. Thank you, sir. Kaya nga po mga kapatid, sabi ko sa inyo, it's not about material things para sabihin mong pinagpala ka. Isipin mo lang yung kayang gawin ng Diyos sa buhay ng isang tao, ang masasabi mo na ikaw ay pinagpala ng Diyos. Now, alam niyo po ba, it's all about pagkakilala sa Diyos. It's all about how you know God, just like what our pastor said. In the book of Romans, chapter number 3, verse number 29, meron po diyang issue na patungkol po sa Jews at sa Gentile, na ang tanong nung iba, yung Diyos ba ng Jews ay Diyos din ng Gentiles? Yan po ang issue po dyan sa chapter po na yan. Now, it's all about, mga kapatid, kung titingnan po natin, dito po natin makikita, in that particular chapter, in that particular verse, dito po natin makikita that the Apostle Paul disposes two statements that there is no difference between a Jew and a Gentile when it comes to God. Kasi ang sabi nila, yung Diyos ba ng Hudyo ay Diyos din ng mga Hintil? Kaya nga binigyang tuldok po yan ni Apostle Paul. Na dito po natin makikita mga kapatid, na binigyan linaw ni Apostle Paul na hindi iba yung pinaglilingkuran ng Diyos ng mga Hudyo at kaysa sa pinaglilingkuran ng mga Hintil. Kaya nga naalala ko po yung sinabi ng ating mahal na pastor regarding this. Salamat na lang sa Panginoon that our God is not a tribal God. Our God is not a tribal God. Bakit po? I don't know about you, brethren, pero kung ako po sa inyo, ako ay masaya within myself na meron akong isang pinaglilingkuran na Diyos na walang pinapanigan. Anuman ang kalagayan natin sa ibabaw ng lupa na ito, kapatid, kaya tayong pakisamahan ng Diyos, kaya tayong pagpalain ng Diyos, kaya tayong i-lift up ng Diyos because our God is not a tribal God. Naalala ko, meron pong ganyang pangyayari during the balikatan ng mga ladies. No, although yung isa doon ay talaga namang sabi nga natin, nagmalinggiring lang. Pero pambira, nakita po namin doon yung pagkatribo-tribo ng mga bata. Sabi nung iba, hindi ka naman taga sa amin, hindi ka naman namin kasing lugar. Ayun, pinatulog sa labas ng tent. Yung problema, umaambon. Kaya nga medyo nagkasakit yung bata, kaya nung nagkasakit siya, nagbabalak na mag-quit. Makikita mo sa tao, may ganyan eh. Merong pagkakaiba. People pwede tayong pakisamahan ng mga tao based on sa pagkakilala nila sa atin. Kaya nga kapag medyo, di ba, sa ibabaw po ng lupa po na ito, kapag medyo, hindi ka nila gamay, hindi sila makikisama sa'yo. Pero salamat na lang po na meron tayong isang pinaglilingkuran ng Diyos na kahit anuman ang sitwasyon natin sa buhay, kaya niyang patunayan na siya ay Diyos sa buhay natin. Kaya nga po mga kapatid, sa pamamagitan ngayon ng knowledge natin patungkol sa ating pong Diyos, kung saan na ito po'y walang pinapanigan, this should push us na gaya po ng sinabi ni Apostle Paul in Philippians chapter 4, in verse number 4, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Kapatid, sabi ko nga po, the verses is very familiar. Pero kung titingnan po natin, kung papaano po ito isinulat ni Apostle Paul, magtatanong ka, bakit ganyan magsalita si Apostle Paul? For the information of everyone, ito po ay sinabi ni Apostle Paul habang siya ay nakakulong. He is trying to encourage the people outside the jail. Baliktad. Dapat yung mga nasa labas ang nag-i-encourage doon sa isang taong nakakulong. Pero yung taong nakakulong ang nag-i-encourage sa taong hindi nakakulong. It's because of one reason. Alam ni Apostle Paul ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Kaya nga ang sabi niya doon sa mga nasa labas, nagpadala siya ng letter, hey, rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. Huwag niyo kong alalahanin dito sa loob because I can do all things through Christ which strengtheneth me. Hindi naman ako sa tao kumukuha ng lakas kundi sa Diyos.
Kaya nga nagpadala siya ng sulat. Mga kapatid, alam niyo po ba kung bakit minsan sa buhay po natin bilang isang Kristiyano, madalas tayong nakakaranas ng kalungkutan sa kadahilanan na iniisip pa natin na mayroon pang ibang Diyos. Iniisip ng tao, naalala ko po sabi ni Pastor Hill, merong binitawan si Pastor Hill po dito. Sabi niya, maraming Kristiyano ang nagkakaroon ng inggitan sa kadahilanan na ang paniwala ng maraming Kristiyano, akong pinagpapala, iba ang Diyos ko sa taong hindi pinagpapala. Kaya nagkakaroon ng inggitan, kaya nagkakaroon ng away, kaya mabilis ang tao mag-isip na, tinan mo to, bakit siya lang ang pinagpapala ng Diyos? No, kapatid, kung bakit minsan nakakaranas tayo ng kalungkutan, it's because of that reason. Na akala natin iba ang Diyos ng taong ito. Sa lahat po na nakaupo sa auditorium po na ito, may I tell you this, brethren, iisa lang po ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Karapat dapat lang naman po tayo matuwa sa kadahilanan, mga kapatid. Nais ko pong sabihin sa inyo, yung Diyos na nagpalaya sa mga Israelites from the bondage of Egypt at yung Diyos na naggabay sa Israelites patungong promised land, yung Diyos na nagbigay ng pangako kay Joshua that I will never leave thee nor forsake thee. Yung Diyos na sinasabihan ni David that even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil for thou art with me. Kapatid, yung Diyos na sinasabihan at kinikilala niyan, it is the same God na meron po tayo ngayon. That's why, brethren, it is time for us once again to gather ourselves together and stand up and say, I am blessed and unstoppable. To God be the glory. Kapatid, nakakalungkot kung magpapadala po tayo sa agos ng panahon po natin. Sa dami ng maririnig mong balita, bagamat nakakatuwa lang minsan, makinig ng balita, pero kalakip nun, maaasar ka din. Maaasar ka, bakit Pilipino ka eh? Isa ka sa mga nagbabayad ng buwis. Oh, isa ka sa mga nagbabayad ng buwis at malalaman mo, doon lang pala napupunta yan. May malaking poster pa, this is where your taxes go. Wala man. Magagalit ka. Pero hindi nyo po ba naisip, salamat na lang na hindi tayo doon nakasandal. Kasi kung doon po tayo nakasandal, kapatid, puro murmurings po ang labas sa bibig natin. Dito po sa simbahan na ito, pwede natin silang patamaan. Alam niyo po, usong-uso yan ngayon. Sa pulpito ng isang simbahan, tinitira ang mga politicians. Pero salamat na lang sa Panginoon, sa pulpito ng simbahan na ito, tinitira ang kasalanan. At ini-expose ang Diyos na sinasabi sa atin na hindi yan sila ang basihan. They can do whatever they want. As long as we have God in our life, we are blessed and unstoppable. Alam niyo po ba, mga kapatid, blessed and unstoppable is a kind of statement that only Christian can say. It is a kind of statement that only Christian can say. Bakit po? Hindi mo pwedeng sabihin, ang mga taong hindi nakakakilala po sa Diyos, hindi sila pwede magsabi na sila ay unstoppable. We're not bragging about being unstoppable. We're just saying that we are unstoppable, it's because we know our God. Kung tayo lang, kaya tayong pigilan, kapatid. Pero kung bakit wala pong makapag-hinder sa mga kapatid, even the devil, sinubukan na eh. Sinubukan na ng dyablo na ilayo tayo sa Panginoon. Pero hindi pa rin siya nagtagumpay. Sinubukan na ng dyablo na sirahin ang pamilya mo. Pero sa biyaya ng Panginoon, isa-isa po kayong napunta sa simbahan po na ito. And later on, you realize, isang hilera na kayo. Magkakasama na kayo. Ilang kabataan ang nanalangin na sana makasama ko kahit isa man lang sa magulang ko. Ngayon, katabi mo nakaupo. That's why we are unstoppable. Walang sino man ang makakapag-hinder. Huwag mo na kayong tumingin sa labas, wala pang hashtag. Ambon pa lang yan, mga kapatid. Wala pang hashtag. Dito po muna tayo. Kakasabi lang that we are unstoppable. Ulan lang yan. Kapatid, tandaan po natin that anuman sa ibabaw ng lupa po na ito, wala kang kayang ipantay sa kayang gawin po ng Diyos.
Wala po akong ibang hangarin po ngayon po ang gabi po na ito, kundi muli kayong i-encourage to let us bring back our trust with our God. Ibalik natin ang ating tiwala po sa Diyos, and together we can say that we are blessed and unstoppable. Kapatid, nag-iba lang ang taon. Pero wag po nating ibahin ang pananampalataya po natin sa Diyos. Kung paano niya pinrovide ang kailangan mo noon, kaya niya pa rin gawin yan ngayon. Kaya nga po mga kapatid, we can say that we are blessed and unstoppable because we are redeemed by the Redeemer. We are redeemed by the Redeemer. Sabi po ni Apostle Paul po dyan, I can do all things through Christ. Kapatid, simple lang, kilala niya kung sino si Kristo sa buhay niya. Kaya niya sinabi na kaya kong gawin ang lahat sa pamamagitan ni Kristo. Hindi sa pamamagitan ko, kundi sa pamamagitan ni Kristo. Bakit? Dahil kung sa pamamagitan ko, hindi ko kayang gawin ang lahat. Kasi di ba nga po sabi natin, kung tayo ang magbabayad ng ating kasalanan, hindi natin kayang bayaran ang ating kasalanan sapagkat isa lang ang lugar na ating papatunguhan. At yan ang kabayaran ng kasalanan, walang iba kundi ang impyerno. Pero nung simula po tayo na nagtiwala po sa Diyos, ang sabi po ng Bible, but God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Kaya nga kaya nating gawin lahat ng pwede nating gawin ngayon, it's because of the Lord Jesus Christ. It's not because of us, brethren. Yung nag-redeem sa atin from the bondage of sin, ang siyang nagpapalakas po sa atin na gawin ang imposibleng bagay sa buhay po natin. Di ba po, sabi ko nga pag tiningnan mo ang sarili mo sa salamin, pati ikaw naiimposiblihan na Wala na to. Wala nang pag-asa to. Yung butones ko nakaganon na. Wala na to. Ilan ang mga nawawala ng pag-asa, sabi nga ng ating mahal na pastor kaninang umaga, it's because sa isip nila, defeated na sila. Pero kaya nga muling pinaalalahansi by the preaching of our pastor this morning, it's all about Jesus Christ once again. Let this mind be in you which was also in Christ Jesus. Now here comes again Apostle Paul na sinasabi, I can do all things through Christ na naman. Bakit po? Dahil simple sinasabi ni Apostle Paul, kung tao lang sa tao, wala. Kung tao lang sa tao, hindi mo makikita ang kadakilaan ng Diyos. Pero ilagay mo ang Diyos sa gitna ng tao. Lagi mong makikita at lagi kang magpapasalamat na meron pong isang Diyos. Now, bakit po natin masasabi yan mga kapatid? Because ang ating pong kasiyahan ay hindi nakabase sa mundong ito, kundi doon sa ginawa ng Diyos na ibinigay niya po ang kanyang bugtong na anak para sa iyo at para sa akin. Kaya nga mga kapatid, masaya tayong kumakanta ng Redeemed, how I love to proclaim it. Redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed through His infinite mercy. His child. And forever, I am blessed and unstoppable. To God be the glory. Kapatid, sabi ko nga po sa inyo, masaya. Masaya natin itong kakantahin sapagkat alam natin na kung bakit tayo nabubuhay ngayon, it's because of our Savior. It's because of the Lord Jesus Christ. Kaya nga there is nothing in this world that can stop you kung lagi mong papangunahan lagi ng presensya ng Panginoong Jesucristo. Alam niyo po ba sa doctrinal review, sabi ko nga minsan ang alam lang natin sa ating salvation is the death, burial, and the resurrection of the Lord Jesus Christ. Which is true. That is the main thing sa ating salvation. Pero alam niyo po ba kung babaybayin natin yung tinatawag po natin soteriology? Yung malaman mo yung redemption, yung malaman mo yung imputation, yung malaman mo yung justification, yung malaman mo yung sanctification. Kapatid, sabi ko po sa inyo, hindi pwede na hindi ka magpasalamat sa Panginoon. Sabi nga po nung nakaraang taon na ng class committed ngayon, sabi nga po nila pambira, pinag-report ko po sila kasi it's all about review Hindi na kami mag-uusap ng iba pang doktrina because it's all about a review. Kaya nga nung binigay ko po sa kanila, inassign ko sa kanila, ito yung i-report ng bawat isa. Isa lang po ang kinalang sinasabi, ganito pala kalalim yung ginawa ng Panginoon para sa akin. Kapatid, we have no righteousness in this world. Wala pong makikitang katinuan po sa atin mga kapatid.
Had it not been for the regeneration, mga kapatid, kaya natin nasabi that all things are passed away. Kaya tayo ngayon malayang nakakapagsabi that all things become new. It's because of the imparted life na ibinigay sa atin po ng Diyos. That is regeneration. It is an imparted life. It talks about the quality of life. Kasi kung pag-uusapan po natin, wala pong quality sa buhay po natin. Anong quality po sa buhay po natin? Wala. Wala kang makikitang katinuan sa isang tao. Pero kung bakit po tayo ngayon pag nagkakita-kita, magkakangitian, it's because parehas na tayo ngayong may quality life. And one thing, isa lang po ang rason yan, it's because of the righteousness of Christ that was imputed to us. That is our salvation, kapatid. Kaya nga sabi ko sa inyo, sino po ang makakapagsabi na meron sa ibabaw ng lupa na ito, ang makakapigil sa iyo, na yung impyerno nga, hindi ka napigilan. Doon ka na papunta, remember? Doon na tayo papunta. Isang hakbang na lang, impyerno na tayo. Pero nung paghakbang natin na yan, sinalo tayo ng pagmamahal ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na nabayubay sa cross, namatay para sa atin, nagbayad ng ating kasalanan. Ngayon, we can enjoy the blessings of God. Kaya nga kapatid, sino po at ano sa ibaw ng lupa na ito ang nakakapagpigil sa atin para sabihin natin, hindi ko maramdaman ang pagpapala ng Diyos? Kapatid, ilang tao ngayon na pag nag-search ka, bibigyan ka ng numbers. Ilang tao ngayon ang hindi na nagising. Sabi nga, nag-uusap nga po kami ni Sir Willie kanina dyan. Tinanong po niya sa akin kung kailan po siya nakaschedule kumanta. Binigyan ko po siya ng date. Nung pagbigay ko po sa kanya ng date, sabi ko, Sir, after mong kumanta, tapos na pala yung buwan. Ang bilis lang ng September. Mga kapatid, after this, isang week, kakanta na si Sir Willie. Pagkatapos nun, tapos na ang September. Whenever I see boys and girls na naman ulit. Di ba? Maririnig na naman natin. September na, October na po, sunod doon. Tapos na, isang taon, malay-malaya natin. Kapatid, ganun lang kabilis. Pero ilan ngayon ang hindi na makakaabot ng November, ng October? Ilan ngayon ang hindi na nagising at hindi niya na nasilayan ang linggo na ito. Pero salamat sa Panginoon, ikaw at ako ay natagpuan sa tahanan ng Diyos ngayong araw na ito. It's all about Him, brethren. It's all about our God. It's all about the strength that we have right now. It's all about the Lord Jesus Christ. Kaya nga po, wag naman po sanang darating sa punto po ng pagkakataon sa buhay po natin, nakakalimutan natin ang ginawa ni Kristo para po sa atin. Alam niyo po, sa panahon, napakahalaga po nito mga kapatid. Alam niyo po kung bakit? Dahil sa panahon, napakiramdam mo na parang wala ka ng pag-asa at malayo ka na sa Diyos, gawin mo yung panalangin ni David. Restore unto me the joy of my salvation. Marami nangyari po sa buhay ni David. Marami nangyari na na-witness niya ang katapatan ng Diyos sa buhay niya. Sa panahon na kinalaban niya si Goliath, kitang-kita niya ang presensya ng Diyos. Sa panahon na siya ay hinabol ng mga tao para patayin, nakita niya ang presensya ng Diyos. Sa panahon na siya ay na-discourage, nakita niya ang presensya ng Diyos. Pero nung sa panahon na siya ay lugmok na lugmok, hindi niya binalikan yung storya niya kay Goliath, hindi niya binalikan yung storya niya kay King Saul, hindi niya binalikan yung storya niya sa ibang bagay, isa lang ang binalikan niya, yung kanyang kaligtasan. David said, hindi po sinabi ni David na restore your presence just like what happened nung panahon ni Goliath. No. Panginoon, magpakita ka ulit sa akin. Katulad nung pagpapakita mo nung ako ay hinabol ni King Saul at ako'y ipapapatay ni King Saul. Hindi po yun ang panalangin ni David. Ang laman ng panalangin ni David, restore unto me the joy of my salvation. Kasi kapatid, kapag muli tayong na-restore sa kasiyahan natin sa ating kaligtasan, patuloy po natin makikita ang katapatan ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Remember that we're not worthy of salvation. Grace, hindi yan para sa atin. Salamat na lang sa Panginoon dun sa kanta kanina, mercy stepped in. Buti na lang pumagitna
ang mercy ng Diyos. Kung hindi, hindi mo makakanta at hindi mo masasabing, redeemed! How I love to proclaim it. You will never proclaim that you are redeemed kung hindi ka niligtas ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, this is one of the reason kung bakit masasabi mo that you are blessed and unstoppable. Bakit? Yung mismong impyerno na kabayaran ng ating kasalanan, hindi ka napigilan. Ngayon, naglilingkod ka sa Panginoon. Ngayon, matapat ka, masaya kang kasama mo ang Diyos. Masaya kang kasama mo ang pamilya mo na naglilingkod sa Diyos. O minsan po, may lumalapit po sa akin na isa po nating mga members na nagsasabing salamat sa Panginoon. Ngayon, kasama ko na po yung asawa ko nagsosoul winning. Salamat sa Panginoon na sinasagot po ng Panginoon pakonti-konti ang aking panalangin na ngayon yung anak ko ay nag-o-observe na sa ministry ng simbahan na ito. Kapatid, isa lang po ang rason yan. Sapagkat yung kaligtasan na meron ka ay naipasa mo sa kanila, na meron din ang pamilya mo, yan lang po ang rason yan. Kaya nga mukha lang na may kayang maghinder sa ibabaw ng lupa na ito. But let me tell you something, brethren. There is nothing in this world that can hinder the joy of you serving Him. Dahil ang bit-bit mong ang nakabase ang iyong kasiyahan sa iyong kaligtasan. Lastly, not just only masasabi natin that we are blessed, it's because we are redeemed by the Redeemer, but also everything is provided by the provider. Everything is provided by the provider. Hindi po tayo lalayo ng chapter. Philippians chapter number 4, verse number 19. But my God shall supply all your need according to His riches in glory by, once again, Christ Jesus. Everything is provided by the provider. Kapatid, napaka-imposible. Ilan po sa atin siguro pag nakita ng ibang tao na nakatira ka lang, pag nakita tayo nung may payong sa sasakyan, kung saan tayo nakatira, maniwala po kayo sa akin, mas masaya pa kayo kaysa sa kanya ngayon. Sabihin mong nakatira ka lang, dito lang po yung bahay namin, ito lang po yung bahay namin. Kumpara mo po doon, wala namang masasabi ang aming pamilya. May masasabi ka, yun may payong, ikaw may Diyos. Mas pipiliin mo dapat ang Diyos kaysa sa payong nun. Dahil sa payong, malungkot na sa ngayon, ikaw dahil sa Diyos, masaya ka lagi. Because everything is provided by your provider. Sabi ng Bible, but my God shall supply all my needs. Bakit ka nag-aalala, kapatid? Bakit napupunta ka sa pagkakataon na mas pinagpapalit mo ang trabaho mo kaysa sa paglilingkod mo sa Diyos? Why worry, Christians? All you have to do is to count your blessings. Name them one by one. Count your blessings. See what God has done. And as you count your blessings, and as you name them one by one, what's the last part of the song says? You will be surprised what the Lord has done. Kapatid, minsan nakafocus ka na lang sa physical eyes na nakikita mo. Sana may ganyan din kami. Yung ganyan nila, wala ka man, pero ang pinakamahalaga, yung meron ka, wala sila. So bakit ka nag-aalala, kapatid? Isa lang naman ang command sa'yo, sabi ng Diyos, anak, bilangin mo yung blessings ko sa'yo. Pangalanan mo isa-isa, tinan mo, magugulat ka. Mas marami ka pang ari-arian sa kanila. Yun, ang liit lang naman ng payong na yun . Yung sa'yo, ang laki. Kaya mo magtayo ng tindahan. Yung rainbow, na payong. Mas mahaba pa yun sa kotse niya. Sa wala, maliit lang yun. Ikaw, kapatid, yung kayamanan na meron ka, hindi nababalot ng material na bagay. Kundi sabi nga po dyan ng Bible, according to His riches in glory. In glory, it means eternally. Ibig sabihin, walang sa ibabaw ng lupa po na ito, walang makakasira sa kayamanan na meron ka. Kaya nga yung provision sa atin ng Panginoon, hindi natatapos sa material na bagay. Actually po mga kapatid, yung provision po ng Panginoon sa atin materially, add-ons na lang po yan . Ang totoong provision sa atin ng Diyos
ay yung spiritual na kalagayan po natin. Sabi nga po ng Bible, di ba? What shall it profit a man if he gain the whole world and lose his own soul? Sige, nakuha mo lahat. Nakuha mo lahat. Pero hindi mo naman nakuha ang pabor ng Diyos. Wala pa rin kwenta. Yan sila, hindi nila mauuwi yan. Kaya nga ngayon pong gabi po na ito, kung doon lang natin ibabase ang buhay natin bilang isang anak ng Diyos, madidismaya ka lang. Pero tinan niyo po, tayo, pag nanood tayo, yung iba nanood, naaasar. Tayo nanonood kasi gusto natin tumawa. Hindi mo po ba napapansin bakit tayo nakakatawa sa ganong klaseng usapin? Kasi hindi tayo damay eh. Hindi tayo apektado. Pag sinabi nila, mga magnanakaw, kinuha ang buwis. Yung iba, galit na galit. Magrarally. May daladalang placard, dagdagan ng sauce yung spaghetti. Naalagay doon. Kahit hindi na importante. Ewan ko, nakita nyo po yun. Ang pinaglalaban, yung buwis, nakalagay sa placard, spaghetti. Wala na, naglulukuhan na lang sila. Pero tayo nanonood, tatawa tayo. Bakit po? Kasi hindi tayo, gawin nila ang gusto nilang gawin, hindi tayo maapektuhan. Bakit po? Because everything is provided by our provider. Hindi tayo nakabase doon sa sinasabi nila, ay kaya kami naghihirap ngayon kasi wala, pinagkukuha nyo lahat eh. Tingnan nyo po, iba't iba man ang kalagayan po natin sa ibabaw ng lupa po na ito. Pero sa lahat ng tao na nakaupo sa auditorium na ito, sa biyaya ng Panginoon, walang nagsasabi sa atin, naghihirap po tayo. Bakit? It's because of the reason, pag uwi mo mamaya, may hapunan ka. Galing dito. Dala mo yung pansit na may protina. Di ba, sir? Dala mo yung isang balot ng tinapay na talaga naman pag tiningnan mo yung dala-dala ni Sir Chito minsan, parang pang feeding of 5,000 lang eh. Pag tiningnan mo, parang kapos. Pambira, may sobra pa. Iuwi niya pa. Di ba? Makikita niyo po mga kapatid, iba sa atin, doon lang nakabase sa material na bagay. Pero nais ko pong sabihin sa inyo, hindi nyo kailangan mag-alala because everything is provided by the provider. All you, sabi ko nga po, ang kailangan mo lang, bilangin. Bilangin mo lang, sa araw na ito, ginising ka ng Panginoon. Mula dyan, kapatid, mula po dyan, sa unang blessing na natanggap mo, tinan nyo po, malulose count ka sa loob ng isang araw. Bakit? Hindi mo kayang bilangin ang pagpapala ng Diyos sa buhay po natin. Because the blessings of God is not just bound by those things that your physical eyes ay nakikita mo. Hindi po doon nakabase po yan, kundi sa ginagawa ng Diyos sa buhay mo mismo. Kaya nga as we conclude this message, brethren, huwag mong hayaan na ang pangyayari sa ibabaw po ng mundo na ito, ang pumutol ng papuri mo sa Diyos. Wala po eh. Walang makakahadlang. Sabi nga po ng ating mahal na pastor, let us thank God that He is our faithful God. Narinig niyo po yan kaninang umaga. Salamat na lang sa Panginoon na maaring sa isip mo, defeated ka na. Pero salamat na lang na kung papairalin mo yung kaisipan, katulad ng kaisipan na nasa Panginoong Kristo, alam niya kung anong pwedeng mangyari sa kanya. Pero mga kapatid, hindi niya inisip na kailanman matatalo siya sa laban na yun. Hindi niya po inisip na, wala na. Pag ako napako sa cross, game over na. Pag ako napako sa cross, tapos na lahat. No. Ang sabi niya po, to prove to you, brethren, to prove to you na hindi nag-isip ang Panginoon na talo siya. Sa laban niya, sa ibabaw ng lupa na ito, anong sabi niya? Gibain niyo ang templo, ang katawan na ito. Ngayon, itatayo ko muli ito in 3 days. Itatayo ko ito muli, makikita nyo na walang makakahadlang sa akin. Kundi, tinapos ko lang yung pinakakala ng taong hahadlang sa kanila, which is the sin. Kaya nga po ngayon, we are enjoying the blessings of God. We are enjoying the blessings of God. It's because everything is already finished. Wala na po tayong gagawin. Ang kailangan na lang po nating gawin, all we have to do is to obey God. Obey Him, acknowledge Him, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Be not wise in thine own eyes.
fear the Lord and depart from evil. Bakit po? Sa pamamagitan yan, mas lalo pang mamamayagpag ang presensya ng Diyos sa buhay ng bawat individual. Kaya nga po sabi ko po sa inyo, wala po akong ibang hangarin sa gabi po na ito, kundi muling ibalik, sabi ko nga po kagabi, sinusubukan ko po talagang mag-aral. Sabi ko, bakit parang walang pumapasok sa isip ko at laging lingon ng lingon kung nasan yung folder. Sabi ko, nanalangin naman ako. I already prayed, kinausap ko po ulit ang Panginoon. Sabi ko, Panginoon, please give me the message. Ano po ang gusto nyong partingin sa inyong mga anak? Aral ulit. May naisip na talata, basa. Yung pala naisip ko lang. Hindi pala yun ang binibigay ng Diyos. Kaya sabi ko, okay, sige po, I will get it. And then here's the message. Brethren, hindi po aksidente na maulit ang mensahe po na ito. Nung unang nahayag ang mensahe po na ito, walang tao po dito eh. Lahat kayo nandoon sa screen. And maybe some of you ay hindi pa po narinig ang mensahe po na ito. Maybe a lot of you, hindi pa po narinig ang mensahe po na ito. At ito po ang kailangan po natin. We're not exempted. Lahat po tayo ay pinapaalalahanan ng Diyos. Kapatid, iba't iba na ang pangyayari sa mundo na ito. Kung sasandal tayo sa pangyayari sa ibabaw ng mundo na ito, madi-discourage tayo. Malulugmok tayo. Pero kung aalalahanin natin kung sino ang nagligtas sa atin, muli nating ibabalik ang ating sarili sa ating kaligtasan at muli nating alalahanin na wala na tayong kailangan gawin kundi sumunod, everything will be easy for us. All we have to do, brethren, is just to obey. All we have to do is just to trust in our God and He can do everything. Wala pong imposible sa Diyos. Sa panahon na naiimposiblihan ka, natandaan mo, wala mong imposible sa Diyos. Sa panahon na alam mo, parang gipit na gipit ka na, kumapit ka sa Diyos, huwag kang kakapit sa patalim. Masusugatan ka eh. Pag kumapit ka sa patalim at nasugatan ka, may tendency na bumitaw ka. Wala pa rin nangyari. Kumapit ka sa Diyos, kapatid. Magtiwala ka sa Diyos. Alamin mo kung anong laging pwedeng gawin ng Diyos sa buhay mo. Alam niyo po, yan po ang goal. Kung kayo po ay sumubaybay ngayong week po na ito sa ating Our Family Time with God, ako po ay nagsalita ng Tuesday, Thursday, and Friday. Wala po akong ibang pinarating, kundi ipahatid sa inyo na sa araw na ito, kaya ka ginising ng Diyos, may purpose ang Diyos sa iyo. And that is para makita mo ang kadakilaan ng Diyos. At malaman mo na may gagawin ang Diyos sa araw na ito para sa iyo. Kapatid, kung ganyan lamang po ang lagi nating iisipin, young men, magkakaroon ka ng kaisipan ng isang young man kanina na masaya dito sa loob ng simbahan. Masaya dito sa loob ng simbahan. Eh kung ako tatanungin niya, pag si pastor may pinagalitang full time, nakikita niya eh. Boy, syempre, kakabahan ako. Sabihin siguro, akala ko si pastor mabait. Oh, kapag merong binigyan ng instruction, ganito pala kahirap dito. Ganito pala ang buhay dito, magtatrabaho ka lagi. Pero siya hindi. Sabi niya kanina, nag-i-enjoy siya. Marami siyang Bakit? Marami daw kasi siyang natututunan. Mga kabataan, pwede mong gawin yan. Kung paano siya nagkaroon ng ganong kaisipan, pwede ring mangyari po sa inyo yan. Isa lang ang kailangan niyong gawin bilang isang kabataan. Put God in your mind. Put God in your mind. Huwag mong hayaan na ang mundo na ito ang magdidikta sa pwede mong gawin bilang isang kabataan. Hayaan mo ang Diyos ang magdikta ng pwede mong gawin ayon sa kanyang plano. That's how simple it is. Parents, sa mga tatay po, huwag natin basta-bastang i-give up yung ginagawa po natin para sa Diyos. It's because of the reason na meron nakatingin po sa atin na mga anak natin na balang araw susunod sa yapak po natin. Kaya nga sabi nga po namin ni Sir Rudy sa Baptist Lunch, presence, yung presensya ng tatay ay napakahalaga. Bakit? Kapag nawala ang presensya ng tatay, madaling pasukin ng dyablo ang tahanan. Kaya nga huwag kang aalis, tatay. Huwag mong i-give up yung ginagawa mo para sa Panginoon. Gustuhin man nila yan o hindi, sige lang, tuloy ka lang. Bakit? Ikaw ang inassign ng Diyos dyan eh. Do not compromise your situation na porket, lahat naman ibinigay ko na sa Diyos pero parang wala pa rin kwenta, yung anak ko pa rin ganon. Yung asawa ko pa rin, tatay, sige lang. Sige lang, tuloy-tuloy ka lang.
later on, you will realize lahat yan sila nakasunod sa'yo. Bakit? Hindi nyo po kailangan i-give up ang pagkakilala po ninyo sa Diyos para lang ma-compromise ang gustong mangyari ng mundo po na ito. Bakit po? It's because of the reason, hindi yun ang basihan natin para sabihin tayo ay pinagpala. Kundi ang basihan po natin para masabi natin na tayo po ay pinagpala at walang makakapigil sa atin is the presence of God in our life. Kapatid, the message is very simple. Sabi ko nga po muli ito ay reminder sa atin. At muli nating kamustahin ang ating sarili ngayon pong gabi na ito patungkol sa presensya ng Diyos sa buhay po natin. Mamaya luluhod tayo dito. Kasama ang ating pamilya, individual man yan o kasama mo ang pamilya mo, luluhod ka dyan mamaya. Anong ilalapit mo sa Panginoon? Kamustahin mo ang presensya mo sa harap ng Diyos. Kamustahin po natin, paano na natin ngayon tinitake ang presensya ng Diyos. Kasi mga kapatid, magbago man tayo, ang Diyos ay hindi magbabago sa atin. Yung pangako niya kay Joshua, katulad po ng sinabi ko sa inyo kanina, na I will never leave thee nor forsake thee, pangako niya pa rin po yan sa atin hanggang ngayon. It seems like lang na parang makakabuelo ang mundo na ito. Pero tandaan po natin, may hangganan ang ginagawa sa ibabaw ng mundo na ito. Pero yung Diyos natin, being an omniscient God, being an omnipotent God, walang makakahadlang po sa Kanya. Remember our Sunday school about the transcendent God? Diba? He is always above everything. Even sa Kanyang, kaya nga pinatunayan niya yan sa pamamagitan ng creation, na walang makakapag-ibabaw sa Kanyang nilikha. Because everything in this world is created by Him and for Him. Kaya nga dapat huwag tayong kabahan bilang isang Kristiyano. Huwag tayong kabahan, magpabago-bago man ang sitwasyon ng mundo na ito. Tandaan mo, pwede ka pa rin magsabi, pwede mo pa rin sabihin na ako ay pinagpala ng Diyos sa buhay ko. Pwede mo pa rin sabihin na ako ay patuloy na ginagabayan ng presensya ng Diyos araw-araw. Kapatid, bukas gigising ka. Gigising ka kapag ito pong mensahe po na ito at yung mensahe kaninang umaga, yun ang laman ng kaisipan mo. Yung balita last week, yun pa rin balita bukas, maniwala po kayo sa akin. Sila pa rin yung nakaupo doon. Sila pa rin yung mag-i-invoke. Sila pa rin yun. Sila pa rin yung makikita nyo sa social media. Sila pa rin yun. Pero tandaan mo kapatid, magpabago-bago man yan, dahil mo ikaw, kahit anong mangyari dyan, nakangiti ka bukas. Nang gising ha, hindi nakapikit na nakangiti. Delikado po yun. Ibang usapan yun. Pero bukas gigising ka, mamaya lang, matutulog ka. Mamaya pa po, mamaya pa. Mamaya matutulog ka nang merong kapayapaan. Bukas gigising ka, sabi nga ng ating mahal na pastor gigising ka na merong awitin sa iyong na bagong awitin sa iyong puso. Na kapag kumanta ka talagang ikaw lang at Diyos ang nakakaalam kung bakit ganun ka kumanta. Na yung kanta, ang tono tula. Sige lang, kanta lang. Sige lang. Bakit? Ikaw lang naman at Diyos ang nakakaalam bakit ka nakakakanta ng ganun It's because there is nothing in this world that can hinder the presence of God in your life. Tumayo po tayong lahat. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa oras po na ito na inyo po yung pinagkaloob po sa amin. Oh God, thank you for the message, Panginoon. Salamat po sa muli nyo pong pagpapaalala po sa amin. Panginoon, salamat po. And thank you for guiding me, oh God. Thank you for allowing me to obey you. Yung gusto niyo pong mangyari, Panginoon, salamat po. Na ito po ang nangyari ngayon pong gabi po na ito. Maybe, Panginoon, meron po kami pinipilit, Panginoon, na palabasin na siyang malayo sa plano niyo po, Panginoon, sa gabi po na ito. Pero salamat, Panginoon, na kayo po ang nagdugtong-dugtong ng gusto niyo pong sabihin po sa amin sa araw po na ito. And by that, oh God, all we can say is all the glory belongs to you. Kaya Panginoon, kayo po ang patuloy po na kumausap, O Diyos, sa mga anak niyo po, na tiklop tuhod na lumalapit, Panginoon, sa inyo pong harapan po ngayon. Patuloy po kayo magbukas ng kanila pong puso at isipan upang ma-renew po namin ang aming pong commitment sa pagkakilala po namin sa inyo. Maraming salamat po, O Diyos, at patawarin niyo po kami sa aming pagkukulang at pagkakasala. In Jesus' name, amen.
Let's come to the throne of God tonight. Pagilin Diyos, maraming po salamat sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Salamat po sa paggamit niyo po kay Maki. Salamat, Panginoon, sa salita niyo. Tunay nga po, Panginoon, na ang inyong salita ay buhay. Merong kapangyarihan na kami po ay muling palakasin at ipakita po sa amin na kami ay inyong pinagpala, Panginoon. All we can say is to God be the glory for the blessings that we have received, O God, in many situations, in different situations. But you are always the true and faithful God in every situation. Thank you, O God. Thank you for your people tonight. Oh, how good and how pleasant it is to see the unity of your people, O God. Makita po namin na nagkakasama-sama sa ganitong klaseng pakikipag-usap po sa inyo. Salamat po, O Diyos. Thank you for bringing us into this church. Thank you for allowing us to be a part of your body here. Thank you. In Jesus' name, amen. All right, all the people said, amen, amen. Great message, amen. Amen. Back to your seats. Gusto ko lang po magbigay sa inyo ng konting pasasalamat sa Panginoon para sa nakikita ko po. Every time, find your seats now. Every time na during the invitation, nakikita ko ang pamilya nagkakasama-sama sa panalangin. Nakikita ko yun, yung tatay na nanalangin.
And then not only that, nakikita ko maging yung mga magkakaibigan, nagsasama-sama, nakikipag-usap sa Panginoon. Brethren, wag ho nating liit-liitan, wag ho tayo maging passive sa mga bagay nito. This is truly a leading of the Holy Spirit in our church. May nakikita po tayo na talagang ang Banal na Espiritu nagtatrabaho po sa atin pong simbahan. Listen to me now. Young people, makinig kayo. Kayo mga bata, makinig kayo mabuti. Kanina nabanggit siya ni Maki. No? Minsan sa loob ng tahanan, may kita po natin yung sinasabi ko sa inyo kanina bago nagsimula ang preaching. Kanina sinabi rin ni Maki. You know, minsan ang magulang hindi pinapakinggan ng mga anak sa loob ng tahanan. Pero kayong mga bata, kayong mga anak, dapat makita nyo ang kahalagaan ng presensya ng inyong mga magulang sa loob ng inyong tahanan. Lalong-lalo na ang inyong mga tatay. Pag nakakita kayo ng isang tatay na hindi man niya nirerespeto ng nanay ninyo, makinig kayo ng mabuti. It's none of your business. Your job is to honor your parents. Kung merong problema ang inyong mga magulang, huwag kayong makialam. None of your business. Dinadala kayo rito ng tatay ninyo sa simbahan because ang gustong mangyari ng tatay ninyo, makita nyo at makilala nyo ng lubusan ng Diyos. Akalaan nyo, it's not ordinary thing, mga kapatid. Hindi po ito ordinary yung view na makikita nyo ang mga magulang ninyo, nililid kayo, nakaluhod kayo. Sasabihin ng magulang ninyo, ng tatay ninyo, lumuhod tayo, magpag-usap tayo sa Diyos, ako ang mag-mediate. Naririnig nyo ang inyong tatay na nanalangin, oh God, please bless my family. Pagpalain nyo ang aking mga anak. Hindi po maliit na bagay yan. Hindi maliit na bagay yan as you see na kung gaano ka-powerful ang sanglibutan na hugutin kayo at ihiwalay kayo sa inyong pamilya. Come on, talk back to me if you can. Yeah. Ilan ngayon ang mga kabataan, umuuwi lang kayo sa bahay ninyo, pero wala na kayong respeto sa magulang ninyo. You can feel it that you're no longer a part of your family. Pero iba ang presensya, sinasabi ko sa inyo. Kaya kayong mga tatay, mga kapatid, huwag nyo kakalimutan anumang ginagawa nyo rito. Isang araw, maalala yan ng anak ninyo. Maalala yan ng anak ninyo. Sa maniwala sila sa hindi, sumunod sila sa hindi, isang araw, pag sila na ang tatayo bilang tatay, maalala na nila. At least meron akong tatay na naghatak sa akin sa simbahan at nakita ko, naramdam ko ang kanyang kamay na nakaakap sa akin at nananalangit. Binimension niya ang aking pangalan sa Diyos, sa trono ng Diyos. Don't be passive about that, young people. Sapagkat marami. Akalain mo, ano pangalan mo, iyo? Ano pangalan niya? Christopher. Yeah. 13 years old. 13 years old ka. Yan ba tunay mong edad o edad mo yun nung matagal ng panahon? Nandito ba mga magulang mo? Ikaw lang ang nandito? Stand up. Ano sinasabi niya? Ini-invite mo yung mag-parents mo. Ini-invite mo rito yung parents mo. Ikaw lang, sa ngayon, ikaw lang ang nandito. Pamangkin mo, kapatid mo. Wala pa. Wow. Pangilan ka sa pamilya niyo, sa magkakapatid? Bunso ka? Oh, wow. Ibig sabihin, may mga nakakatanda kang kapatid na dapat silang nagdadala sa iyo rito. Keep it going. Amen. Thank you. Yeah. Challenge ito sa inyo mga lumalaki sa academy, ha? Tagal nyo na sa simbahan ito, hindi pa kayo na-in love sa gawain ng Panginoon.
Nakakahiya pagka kayong lumaki sa academy, hindi maririnig sa inyo ng mga magulang ninyo ang narinig ni Maki sa batang ito. Kaya ako nandito sapagkat masaya ako. Kaya ako masaya kasi may natutunan ako. Sana marinig yan ng mga magulang ninyo, kayong mga nasa academy. Yeah. Hindi yung kung kailan kayo nakatapos sa academy, gusto nyo na kaagad umalis sa church. What a stupid decision. Yeah. You're sick. May problema ka sa pag-iisip. Oh yeah. Kayong mga suwail sa inyo, mga magulang, tandaan nyo ito, may problema kayo sa pag-iisip ninyo. Yeah. Yan ang gusto mangyari ng Diablo. Tanggalan kayo ng magulang sapagkat madali kayong lukuhin pagka wala na kayo sa inyong magulang. Yan ang gusto mangyari ng Diablo. Kaya, you have no idea about it. I tried to live without the guidance of my parents. But brethren, I'm telling you, young people, you'll never succeed. Never. Nasa thin line lamang. Very thin ang chance mo na mag-survive na walang guidance sa magulang. Yeah, kaya magpasalamat kayo na may magulang kayo. At na hindi lamang basta magulang, yung dinala kayo sa simbahan na ito, additional magulang yan. Yung makakita ka ng mga men na katulad nito, I'm not trying to raise them para sa kanilang sarili, mga kapatid. Pero gusto kong sabihin sa inyo, nagpapasalamat ako sa mga kalalakihan dito at mga tatay na nandito. Nakikita natin, sila nakatayo during the service, umiikot sila, during the offering time, nag-a-usher sila'y maaga pa rito, nagsasacrifice sila. Nagpapasalamat ako sa kanila. Walang mga sweldo yan. Walang nakukuhang material blessing yan dito sa church, mga kapatid. Kung meron man silang blessing, galing sa church. Galing sa Diyos yan. It's because they're doing something for the Lord. Pero yung mga taong yan, inilagay ng Panginoon dyan para makita ninyo, mga young people, makita ninyo na meron palang ganito. Akalain mong ilagay kayo ng tatay ninyo sa isang atmosphere na ganyan, sa isang environment na ganyan. That is something. That is something. Ha? Huwag niyong liit-liitin yan. Sasabihin nyo, wala naman kasi akong magulang eh. Ang dami mong magulang dito. Nakatayo. Ang dami. Hindi masisira ang buhay mo sapagkat wala kang magulang. No. Maraming pwede ibigay sa iyo ang Panginoon. Are you with me? Kaya mga buruknoy ngayon. Oh, sa totoo lang talaga, minsan talaga pinipili niyo ang kalokohan eh. Mas pinipili niyo yung ganun kaysa maging maayos ang buhay ninyo. Dami. See, by the way, bago ko makalimutan itong mga batang ito, no? Wala yung commander nila. No? Tinatalaga muna kita dyan, Dennis Jr., ha? Habang wala yung commander nila, ikaw muna commander nila. Okay? Ha? Dennis? Yeah, okay. Okay. So, hindi natin alam kung kaya pang makabalik nito. Yeah. So, akalain mo, ang dami niya, no? Ang dami mga bata. Nagsimula lamang yan kay Simeon, eh. So, akalain mo, na-recruit si RJ ba yun o RJ? RJ. Ramon Jacinto? Okay. Pagkatapos, meron na mga sumunod-sunod. Akalain niyo yan. Nandiyan na rin si Ibarwang. Dami na. Imagine that. Mga kapatid ito, mga ganyan, mga bata. Di ba? Yung bata pa lamang, marunong na mag-attention. Pag nakita nila si Noel, mas mabuti pa nga sila, mas diretso sila eh. Yeah. Sasabihin ng commander nila, attention! Sila ganun.
Oh, di ba? So, akalain yan mga kapatid. Huwag nating liit-liit yan. Compare yung mga bata na ito, pag nakipag-usap yan isang araw, nakaganon. Sino hindi kakabahan na kausapin sila? Di ba? Boy, I'm telling you. Kaya isang araw mga kapatid, lalaki rin yung mga yan. Bagamat meron ako nakikita ng isang bata doon na parang wala nang pag-asang lumaki. Yeah. But anyways, that's good. So parents, let's take it seriously. Amen. Young people, amen. Yeah, you shout for the Lord, not for the world. Yeah, yan lagi. Huwag kayong mahiyang gumawa para sa Panginoon. Kasi maraming walang ganyan. Akalain mo, grabing sirang tuktok ng mga, sabi ko sa inyo kanina umaga, ang problema nasa mind, yung battlefield na grabe nasa mind. Kasi kung hindi pa naman sirang tuktok ng isa na yun eh. Kalain mo may magandang sasakyan, pipiliin yung payong. Kung ako doon, pipiliin ko yung Rolls Royce. Yeah. So, it's a sign of a sick mind, mga kapatid. Okay? All right. So, I hope you're blessed by the message. Amen? All right. Alam ko live tayo, pero mas live sa Kongreso eh. So, kaya hindi na kayo magsalita ng ganyan. We are for God, not for any parties, mga kapatid. Okay? Political parties, I mean. Okay? All right. Ushers will come and we'll have a